Okay, magandang gabi pong muli mga kababayan. Ako po muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Pag-usapan po natin itong mga senador natin sa ngayon na talaga pong nakaka-disappoint, nakakalungkot. Kasi, di ba ang trabaho ng mga senador ay gumawa ng mga batas? At ano po ba ang purpose sa pagkakaroon ng batas? Hindi ba ang batas ay para sa kaayusan at proteksyon sa mamamayan? Proteksyon sa kung ano-ano. Proteksyon sa pang-aabuso, proteksyon sa panloloko, at kung ano-ano pa. Nagawain ng masasamang ng kapwa natin na may masasamang kalooban. Pero itong nangyayari po sa ngayon, I'm sure everybody knows what's going on in our government, especially this time dyan sa Senado. Ito po ang mainit na tinatalakay ngayon sa angmang kanto ng ating lipunan. Well, at least sa mga kanto, sa mga lugar ng matatalino at may pakialam sa kung ano ang mga nangyayari. Hayaan na natin yung mga marami dyan, mga walang alam or walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Ngayon, ito pong mga senador natin, kagaya ng sinabi ko kanina, na sila itong mga gumagawa ng batas na proteksyon ng bawat isa. Pero ano po itong nangyayari sa ngayon? May mga biktima na hindi lang basta biktima po, kundi ito ay mga kabataan. Hindi man sila bata na sa panahong ito, pero yung pang-aabuso sa kanila ay nangyari nung kabataan nila. Ito pong mga biktima ng isang maimpluwensya at nagpapanggap na anak ng Diyos, nagtuturo ng Biblia. Pero hindi mo maintindihan kung anong klaseng Biblia ang ginagamit niya. Kasi sa pagkakaalam po natin, tayong mga Kristiyano, even mga Muslims, kasi ang mga Muslim po ay gumagamit din sila ng Biblia. Nasa Holy Scriptures din nila, yung Old Testament. So, kalahati ng Biblia ay gamit din nila. Ibig sabihin, ginagamit ni Kibuloy ang Biblia. Yung Biblia mismo, ang ginagamit niyang instrumento para makapanloko at makapang-abuso. Ngayon, ang sinasabi po ng ilan, mayroong isang vlogger na pro-Kibuloy, pro-Duterte, at lalo na itong promotor ng pagtatanggol kay Kibuloy na si Robin Padilla, na padasal-dasal pa bago magsalita. Padasal-dasal. Alam mo yung tingin ko dito kay Robin Padilla, napaka-hypocrite. Oo, Robin Padilla, ikaw ay isang napaka-plastic na tao. Kunwari ka pa, magdadasal-dasal ka pa, hindi ka ba nahihiya sa mga kapwa mo Muslim? Gamit-gamit mo pa yung, bakit ka ba nagdadasal bago ka mag-speech? Pang ano ba yan? Kasi mga kababayan, napansin ko, nakapanood na rin ako ng mga in-interview
ng mga Muslim, hindi naman sila nagdadasal ng ganyan bago magsalita. Parang arte na lang po ito ni Robin Padilla eh. Masyadong maarte at masyadong plastic. Sana naman kung magdadasal ka, Robin, total ginagamit mo ang Diyos. Mayaya ka naman, Robin. Ginagamit mo pa ang Diyos sa mga ginagawa mong katrayduran. Diba? Itong ginagawa ni Robin Padilla na pag-anib niya at pagtatanggol dyan sa mapang-abuso at manyakis na nangangaral ng Biblia. Diba? Anong klaseng tao itong si Robin Padilla? Kesyo kasi, kaibigan daw niya. Kaibigan niya si Kibuloy. Porki ba kaibigan? Ganon ba kayo? Hindi lang si Robin Padilla ang narinig ko, pati yung yung si Cynthia Villar. Kaibigan daw kasi niya si Kibuloy, kaya nahihiya siya. Nakakahiya naman daw na ipapakulong, ipapaaresto niya. Hoy, Cynthia Villar, bakit ka nandyan sa Senado? Ano ang ginagawa mo dyan sa Senado? Porke ba ang nagpapanalo sa iyo ay si Kibuloy? Sa bagay, mga kababayan, hindi ako makapaniwala na si Cynthia Villar ay mananalo sa eleksyon. Hindi naman yan sikat sa tao eh. Kasi napakasuplada niyan eh. Matapobre. Ang mga nakapagtataka po dyan na parating nananalo, yan, matataas pa ang ranking niyan eh. Si Cynthia Villar, pang ilan ba yan? Pang 5, 6? Tsaka si Nancy Binay. Nakapagtataka mga kababayan kung bakit nananalo ang mga ito. Ala namang ginawang mabuti ito dyan sa Senado, pero nananalo palagi. Yun pala, sa tulong ni Kibuloy. Kaya naman, pati ngayon, yung trabaho bilang senador ay nakukompromiso dahil dyan sa utang na loob. So, ibig sabihin, kayong mga senador na natulungan ni Kibuloy para manalo, ay nagsisilbi hindi sa taong bayan, kundi kay Kibuloy. Tingnan nyo mga pagkatuso ninyo. Tatakbo kayo bilang senador. Mananalo kayo dahil kay Kibuloy. Pero ang sinasahod ninyo, galing sa taong bayan. Pero ang pinaglilingkuran ninyo ay si Kibuloy. Di ba mga kababayan, panluloko ito? Manluloko po, budol, itong mga senador na ito. Ipinagtatanggol nila si Kibuloy dahil si Kibuloy, dahil sa kanyang 4 million ba? 4 million na mga miyembro na pinaboto niya, pinwersa niyang iboto itong mga hinayupak na mga senador na ito. Dahil diyan sa pamumuwersa, sa black voting, ay naging senador itong mga hipokrito na ito. Itong mga alagad ng demonyo. O mga kababayan, alagad sila ng demonyo. Naku, kung hindi lang sira yung Canva ko eh. Ilalagay ko sa thumbnail ang mga mukha nito na may mga sungay eh. Tatakbong sa eleksyon, magpapatulong sa isang religious leader na nagpapa-black voting nang sa ganun ay manalo. Kasi po, bakit kayo lumalapit sa mga ganyan, mga religious organization na nagba-black voting? Kasi wala kayong tiwala sa sarili ninyo na kayo ay iboboto ng taong bayan. Tama hindi, mga kababayan? Wala silang tiwala sa kanilang mga sarili. Alam nila sa sarili nila na hindi sila iboboto. Alam nila yan. Kasi mga wala silang kwenta. Wala naman silang nagawa dyan sa Senado eh.
Lalo na ito si Nancy Binay, ano ba ang ginagawa niyan diyang babaeng yan? Ha? Anong ginagawa mo dyan, Nancy Binay? Ultimo nga yung trabaho mo bilang chairman ng Ethics Committee. Hindi mo naman nagagampanan eh. Ang tanga-tanga mo eh. Hindi ako magtataka, talagang tanga yan eh. Excuse me. Kung sa bagay, wala naman nga kasing balak na tumakbo yan maging senador. Pinilit lang nung tatay na isa ring gahaman. Isa ring gahaman sa kapangyarihan. Ayaw nilang mawala sa limelight. Kaya kahit na yung taga-timpla niya ng kape, dyan sa mga political meetings nila, wala namang talent yan si Nancy Binay. Tingnan mo na lang, sumasali ba yan sa mga Senate hearing? Narinig nyo ba ang boses niyan? Wala naman. Magsalita man, minsan magkataon na magsalita. Wala namang maayos na masabi eh. Tangan yan. Inutil. Inutil na senador. Pero sumasahod ng magkano ang sahod niyan? Sige nga. Magkano sinasahod niyan? Ang laki-laki ng sinasahod ng mga senador na wala namang ginagawa, wala namang naitutulong sa bansa. Hindi naman nagsisilbi sa taong bayan, hindi nagsisilbi sa bansa. Ang pinagsisilbihan ay yung tumulong sa kanila na manalo. Pero ang sahod, galing sa tao, sa taong bayan, hindi kay Kibuloy. Nakikita nyo mga kababayan ng discrepancy? Tatakbo dyan, tapos ipagtatanggol yung nagpapanalo sa kanila. Pero ang sweldo, galing sa atin. Siguro nga, natatakot sila kay Kibuloy, natatakot na makarinig ng panunumbat. Kasi nga, di ba, si BBM nga puro panunumbat ang naririnig dito sa mga Duterte, dito kay Kibuloy. 'Di ba? Sumbat ng sumbat. Kesyo kung hindi daw dahil sa SMNI, hindi raw mananalo si Bongbong Marcos. Hoy, mahihiya ka sa pagmumukha mo, Kibuloy. Baliktad. Mga kababayan, baliktad po ang pinagsasasabi nitong kulang na lang ang sungay itong Kibuloy na ito. May sungay yan, invisible lang. Hindi natin makita. Invisible horn. Biruin mo, hindi raw mananalo si Bongbong Marcos kung hindi dahil sa SMNI niya. Hoy, mahihiya ka sa pagmumukha mo, Kibuloy. Ang sabihin mo, baligtad. Ang sabihin mo, hindi naman kayo kilala dati. Yung SMNI mo, hindi naman yan kilala. Iilan lang ba ang subscriber niyan? Ako hindi ko alam na may SMNI pala. Kung hindi pa dahil dito sa election ng 2022 na ini-invite ninyo, nagkaroon kayo dyan ng mga debate na in fairness, maganda na rin naman yung pagkakagawa, world class din naman, okay, world class. Pero, alam nyo ba kung bakit pinapanood ng tao yan? Dahil kay Bongbong Marcos. Tingnan ninyo, kahit sa ibang TV station, kapag hindi guest si Bongbong Marcos, walang nanonood. Hindi, exaggerated yung walang nanonood. Mayroon din naman. Pero iba ang following kapag present si Bongbong Marcos. Kaya nga diehard sila yung mga TV networks na pilit nilang iniimbita na dumalo sa debate nila, sa interview nila si Bongbong Marcos dahil alam nila nakikita sila dahil sa malaking views. Dahil si Bongbong Marcos yung gusto mapanood ng tao. Bakit? Bakit sobrang marami ang views? Dahil po, yung mga gusto manood kay Bongbong Marcos, yung mga Marcos loyalist yon. O, di ba?
31 million? Sobra pa nga dun dahil yung boto ko hindi na isama eh. Dahil, ano ba yon? May mali akong nagawa? Ano ba yon? Basta hindi na isama yung boto ko, umiyak ako eh. Dahil hindi na isama yung boto ko. Pero nangampanya ako dyan, kay BBM. Kaya ikaw, Kibuloy, ang kapal naman ng mukha mo, magsabi ka na, magsalita ka na, kung hindi dahil sa SMNI, hindi mananalo si Bongbong Marcos. At kung hindi nanalo si Bongbong Marcos, hindi rin magiging Speaker of the House si Martin Romualdez. Mahiya-hiya ka. Baliktad. Baliktad, Kibuloy. Yang SMNI mo na walang subscriber, kaya yan sumikat dahil kay Bongbong Marcos. Di ba? Sa totoo lang, kaya mo sinuportahan si Bongbong Marcos dahil alam mo na sikat si Bongbong Marcos. Alam mo kung ano ang gusto ng tao. Gusto ng nakararaming Pilipino na ibalik si Bongbong Marcos sa Malacanang. Yun. Hindi yung SMNI mo na walang subscriber. Gets mo, Kibuloy? Wala namang subscriber yung ano mo, SMNI mo. Di nga ba, kung naalala ninyo mga kababayan, di ba yung gusto nilang i-invite para ma-interview si Isko Moreno? O, sino yung manager ni Isko Moreno noon? Si Banayo, di ba? Ayaw ni Banayo na payagan si Isko na interviewin sa SMNI dahil ano ba yung sabi ni Banayo noon? Ano ba yung SMNI? May 1,000 subscribers ba yan? Na para bang hindi bagay si Isko na lumantad ang mukha doon sa SMNI dahil hindi naman kilala ang SMNI. Do you get it? Tapos ngayon sasabihin mo na kung hindi dahil sa'yo, hindi mananalo si Bongbong Marcos, mahiya-hiya ka, Kibuloy. You're out of your mind. Crazy. You don't know what you're talking about. It's the Marcos loyalists' vote. 31 million strong votes ang nagpapanalo kay BBM kaya sa nabalik ng Malacanang. Hinintayan ng mga Marcos loyalist ang pagbabalik ng Marcos sa Malacanang. Hindi ikaw, Kibuloy. Kaya mayaya ka sa pagmumukha mo. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit nanalo si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ang dahilan kung bakit sumikat ang SMNI. Bakit ta? Yun ang totoo mga kababayan. Kaya nanalo si Bongbong Marcos dahil sa mga Marcos loyalists. Yung mga Marcos loyalists na loyal doon sa Marcos Sr. na nai-extend sa mga anak. Diba? Kaya ito si Kibuloy, buisit na to, ang yabang-yabang nito, mapanumbat. Kaya siguro itong mga senador na natulungan niya, ay napupuwersahan na kampihan siya kasi mabubuking. Ayaw nilang mabuking na sila ay natulungan ni Kibuloy. Kasi isisigaw sila eh. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka nanalo. Kasi ganyan ang ginawa niya kay Bongbong Marcos eh. Kaya itong mga senador na ito, mga kababayan, nakakahiya ang gawi-gawi ng mga senador na ito. Nakakahiya kayo. Nakakahiya kayo even sa, hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Dahil di ba, ang nangyayari sa Pilipinas, napapanood din naman, nalalaman sa ibang bansa. Nalalaman nila kung anong klaseng senado meron tayo. Mga senador natin na hindi lang mga bobo. Ang daming bobo dyan. Utak ipis. Tapos, hindi marunong magsilbi. Hindi kilala kung sino ang amo. Diba? Cynthia Villar, Binay, Amy Marcos. Nakatagaw ka, Amy Marcos.
Bakit ka ba kumakapit dyan sa Duterte, Kibuloy na yan? Sa Marcos loyalist lang Dating panalo ka na palagi. Ngayon, na dumikit ka dyan, mas lalo kang nawalan. Baka hindi mo alam yan. Wala ka na. Ayaw na namin sa'yo. Well, siguro nga mga kababayan, mananalo pa rin siya. Dahil ang aasahan niyang boto ay boto ng Kibuloy members. Tapos mga DDS siguro. Kung mayroong DDS na may gusto sa kanya. Dahil duda ko, mukhang wala. Dahil pinagdududahan nga siya na spy. So ang pag-asa na lang ni Amy Marcos ngayon ay yung mga miyembro ni Kibuloy. Kaya siguro parang linta na nakadikit kay Kibuloy. Alam siguro ni Amy Marcos na wala na siyang aasahan sa mga Marcos loyalist. Kasi ba naman, tanga ang mga diskarte sa buhay. Hindi alam ang tamang daan. Di ba? Hindi alam kung ano ang tamang daan. Ang tamang daan, Amy Marcos, ay dapat sinuportahan mo yung kapatid mo dyan sa Malacanang. Sinuportahan mo dapat ang mga projects at polisiya ng gobyernong ito na ang pinuno ay kapatid mo. Pero baliktad ang utak mo Imbis na sumuporta ka, kinakalaban mo parati. Pati pinsan mo na hindi naman nakakaano sa'yo, sinisiraan mo. Bakit? Kasi naiinggit ka. Naiinggit ka kasi dahil nakikita mo na baka yung pinsan mong si Martin Romualdez ang itataas ng kamay ng kapatid mo, hindi ikaw. Ngayon ko po naaanalisa, mga kababayan, kung bakit hindi pumayag si Bongbong Marcos na si Amy ang tumakbong Pangulo. Dahil supposed to be, si Amy pala dapat yung tatakbong Pangulo. Pero nakipagsiksikan nitong BBM, siya ang tatakbo. After all nga naman, junior siya. Lalaki, junior. Pero, sa tingin ko lang po mga kababayan, sa obserbasyon ko sa ngayon, tila baga siguro alam na ni Bongbong Marcos kung ano ang kartada, ang hilatsa ng bituka ni Amy Marcos ng kapatid niya. Na alam niya na Duterte supporter ito at alam ni Bongbong Marcos na pro-China pala itong kapatid niya. Kaya nagpumilit siya na siya ang tumakbo. Kumbaga iniligtas niya ni Bongbong Marcos ang bayan natin. Iniligtas tayo sa kapahamakan sa kamay ni Amy Marcos kung sakaling siya yung tumakbo na naging Pangulo natin. Dahil sigurado ibubuto natin yan noon kung hindi si Bongbong ang tumakbo. Natural, si Amy ang ibuboto natin. Yun pala, kabukat-mukat mukha mo, pro-China pala. Hindi kaya nag-gauge na foresight na ni PBBM yung takbo ng utak ng kanyang super ate na hindi naman para sa kanya. Hindi nagpapakaate sa kanya, kundi nagpapakaate kay Inday. Di ba? Naku, ang dami ko pa sanang gustong sabihin, kaso ang haba na nito, 24 minutes na Sana kung live, no? Kasi pag ganito nakahaba, mahihirapan na naman ako mag-upload. Kaya hanggang dito na lamang po mga kababayan. Basta ako, disappointed ako sa ating mga senador at nakakahiya kayo ng mga senador. Di ba? Okay, mga kababayan, keep on watching and peace.